Para maging isang tulad natin na trans person or transgender. Sige, salamat po. I think I appreciate the insights from Pat. Yes. Para mas higit natin maintindihan. Ano ba? Yung mga letra. Oo. So, ano bang LGBTQIA+. But diving into the transgender women. So, ako po, I'm a transgender woman. So, I was assigned male at birth, no? Kasi nung pinanganak naman ako, ang naging basehan ng doktor ay kung ano ang kanyang genitalia, ay yun ang kanyang magiging gender. Hindi na lang, no? O bigay. True. And even yung kunyari, pag nagbuntis ka, diba, pag ultrasound, yun naman ang indicator para masabi na, babae, lalaki to. Ganyan. And then growing up, no, actually I was a bit confused before because I don't want to be identified as a gay man or as a boy back then. So somehow I would say I was a non-binary back then. And then when I entered UP, no, that where I started transitioning as a transgender woman because I was introduced by a friend, no. She's a lesbian woman. She gave me the suji, no, para mas maintindihan ko. And from there, no, I started, identifying myself as a transgender woman. So yung pag-identify po ng pagiging isang mo, makakapagsabi na ikaw ay isang transgender woman or kung ikaw ay isang babae. No? Transgender kasi it's an adjective to describe the experience of a woman. So transgender from parang nag-cross ka to another gender. So yun. So and then di naman po lahat ng mga transgender woman, no, ay kailangan nakapagpa-opera, nakapag-gender affirming hormone therapy, no. Maraming factor bakit may ilang mga trans woman na hindi pa nagpapa-surgery or hindi pa nag-take ng gender affirming hormone therapy dahil una, pinansyal, no. Sa totoo lamang po, no, mahal po talaga mag-transition medically. So, surgery pa lang, mahal na. Hindi lahat, no, kaya. Correct. Hindi naman lahat kaya maka-afford ng surgery. Hindi lahat kaya makapag-take ng mga hormone medicines, no? Kasi yung iba ay mahal. At mahirap pa dito sa Pilipinas kasi hindi naman lahat ng safe, no, na pwedeng gamitin through transition ay available sa Pilipinas. So, kumbaga, ano pa natin, no, ang ating health system sa Pilipinas ay malayo pa sa yung ideal na naasahan natin na healthcare system na meron tayo sa Pilipinas. So, mahirap talaga, no? So, again, babalik po tayo doon sa ang pagiging trans po ay isa siyang self-identification, no? Hindi po siya dinidikta ng lipunan na ikaw ay isang trans woman dahil ikaw ay mukha ng babae o ikaw ay nakapagpa-surgery na, no? Dahil kami mismo sa strap, meron kami mga members din na hindi pa talaga nag-i-start, no, mag-take ng kanilang mga hormones o undergo ng surgery. However, they identify as a woman, no, ang kanilang gender expression ay either feminine or masculine, sometimes androgynous. Tapos may ilan pa dito sa amin mga, nag-transition na socially, no? Ito na kanilang live name na ginagamit, yung kanilang mga friends, no, or even a family will use the she, her pronouns, no? Pero siguro kailangan pa lang din basagin yung pagtingin na kapag isa kang trans woman, no, gusto mo lalaki, no. So, hindi po siya gano'n, no. So, babalik tayo dito sa sinasabi ni Patrick na Soji na kahit even straight people have their own Soji, no. Sexual orientation, gender identity, and expression, and sex characteristics, no. Yung Soji na sinasabi natin, hindi siya yung automatic, no, na parang, okay, ka dapat lalaki ang gusto mo, gano'n. So, hindi po gano'n. So, ayun po, may ilang mga trans woman din po, no? So, nag-transition na sila bilang mga babae, no? Yung kanilang attraction, no? May ilan pa rin attracted pa rin sa mga babae, may ilan attracted sa mga lalaki, no? So, depende po yan, no? So, hindi po lahat ng trans woman
na ay gusto din talaga ay lalaki. Siguro baka yun din, no? I think maraming assumption din talaga sa LGBTQIA plus community. I think kaya naman dahil may mga ganong assumption dahil kulang sa pag-alam, no? Ano ba talaga ang LGBTQIA plus? Ano ba ang nangyayari sa community? So, yun lang.